Kabanata 3171 hanggang Kabanata 3180. Kabanata 3171. Ang unang emperador ng mga Protoss. Nanginginig ng kaunti ang boses ni Gauman, at ang kanyang simpleng mukha ay may ekspresyon ng kawalan ng pag-aakala. Itinaas niya ang ulo at tiningnan ang binatang parang isang makapangyarihang emperador. Si Yu Chungang, Yin Chanji, at iba pang nangungunang batang mandirigma ng mga Protoss ay dumating isa-isa. Mayroong higit sa 200 tao, at ang pinakamahina sa kanila ay nasa antas ng mga batang hari ng Diyos. Sa dami ng batang mandirigma ng mga Protoss, ang kanilang buhay ay parang isang iglap lamang. Sa isang iglap parang may malaking bundok na nakapatong kay Gauman at sa iba pa. Lahat sila ay tumitingin kay Yehan na nananatiling mahinahon. Kahit naharapin ang nakakatakot na grupo na dumating, nanatiling tahimik ang ekspresyon ni Yehan. Sa ibabaw ng kawalan, ang mga mata ni unang emperador na parang Diyos ay direktang tumitingin kay Yehan, at ang mga mata ng maraming mandirigma ng mga Protoss ay tumitingin sa kanya na may nakakatakot na puot at pagnanasa. Sa sandaling iyon, si Yehan ay parang isang napakagandang kayamanan sa kanilang paningin. Bakit, gustong-gusto mo pa bang itago ang sarili mo? Sa tingin mo ba makakatago ka sa ikatlong lugar na ito? Yehan. Malakas na tumawa si unang emperador ng may lamig, at lumabas sa kawalan habang hawak ang pinakamataas na sandata na Kangyu. Nang marinig iyon, nagulat si Gauman at ang iba pa. Tiningnan nila ang binatang parang matibay na bundok, ang tao na si Yehan. Ang mga salita ni unang emperador ay nagdulot ng malaking pagkagulat sa puso ni Gauman at ng iba pa. Marahil ay hindi nila inakala na ang taong nasa kanilang tabi ay ang tao na si Yehan, ang may napakagandang kakayahan na pinuno, ang pinahahangaan ng maraming batang henyo ng mga tao. Sa kapaligiran, ang mga batang mandirigma ng mga Protoss ay tumitingin sa binatang nakaupo ng patayo sa lupa. Isang nakakatakot na alon ng lakas ang kumakalat ng walang katapusan sa mundong ito. Dahil handa na ang mga Protoss na atakehin si Yehan, hindi nila ibibigay sa kanya ang isa pang pagkakataon. Kung hindi aalisin si Yehan ngayon, maiisip mo kung gaano kakakatakot ang paghihiganti niya sa hinaharap. Dahan daw ang tumayo si Yehan. Itinaas niya ang ulo at tiningnan ang batang mandirigma ng mga Protoss na dumating dito. May ngiting panunuya ang lumitaw sa kanyang bibig, at sinabi niya, hindi ko inakala na itinuturing akong mahalaga ng mga Protoss at nagpadala ng napakalaking hukbo. Ikaw, Yehan? Hindi pwedeng baliwalain. Nakatayo si unang emperador sa kawalan, tiningnan si Yehan mula sa itaas, at sinabi. Kailangan kong aminin na sa panahong ito, talagang ikaw ay nagpahanga sa lahat. Kung hindi ako si unang emperador, walang Wang Chui, walang hari ng labanan, walang libingan ng langit, kung gayon ikaw, Yehan, ay tiyak na ang tunay na hari ng panahong ito. Sayang, hindi ikaw lang si Yehan sa panahong ito, at mayroong isang tunay na bida lamang. Dapat kang wasakin, dati ay ayaw kong atakehin ka ng napakabilis, ang pumatay sa iyo ay magkakaroon ng maraming panganib, ngunit ang gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay ay talagang napakalakas na nakakaakit. Hiem, alam mong may panganib pa rin, handa kang gawin ito. Sa tingin mo ba talagang madaling patayin ako, Yehan? Kung maraming tao ang magtutulungan, ang inyong mga Protoss ay magbabayad din ng malaking halaga. Hiem, Yehan? Masyado kang mayabang. Ang mundo ay hindi iikot lamang sa iyo, ngunit pinapaalala mo sa akin na kung ang mga taong dinala ko ay talagang magtutulungan, hindi ba ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong kunin ang singsing ng buhay at umalis sa ikatlong lugar? Malakas na tumawa si unang emperador ng may lamig, ang tadhana ay patas, binigyan kanya ng maraming kagalakan, kailangan mong magbayad ng isang bagay, ngayon na ang oras na hinihingi ng tadhana ang gantimpala nito, hindi mo malalampasan ang antas na ito. Pagkatapos noon, nakita na lumabas mula sa likod ni unang emperador ang unang general ng Diyos, Taiyin Division, Yu Chungang, at Yin Chanji ng sabay-sabay. Bawat isa sa kanila ay isang may-ari na maaaring mag-isa, lalo na ang unang general ng Diyos na napakamakapangyarihan. Ngayon na nagtutulungan sila ni unang emperador, masasabi na walang sino man sa batang henerasyon ng buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ang makakapigil sa magkasamang lakas ng limang kanila. Ang iba pang batang Protoss ay kumalat sa mundong ito, bumuo ng isang bilog na pagsiraw, inilalagay si Yehan sa kawalan upang pigilan siyang tumakas. Nang makita iyon, natakot si Gauman at ang iba pa. Kahit na hindi sabay-sabay na umaatake ang mga Protoss, ngunit si unang emperador, unang general ng Diyos, Taiyin Division, Yu Chungang, at Yin Chanji ay nagtutulungan, paano magiging kalaban ni Yehan sila. Liluo, kapatid Ye, kapatid. Ang mukha ni Xu Jiao ay puno ng pagkabalisa, ang lakas na kailangang harapin ni Yehan ngayon ay talagang nakakatakot.
Umalis na kayo, ang bagay ngayon ay walang kinalaman sa inyo, ang marangal na mga Diyos ay hindi magpapahirap sa inyong anim, ang kanilang layunin ay ako. Ang mahiwagang sibat ay kumislap, at lumabas si Yehan habang hawak ang mahiwagang sibat, kahit na ang antas na ito ay talagang mahirap malampasan, ngunit paano niya ibibigay ang pagkakataong iyan ng madali, kahit na sino ang susubukang hawakan siya, kailangan nilang magbayad ng halaga. Ang ekspresyon ni Gauman ay malamig, ngunit hindi nila maaaring makialam sa sitwasyon na kinakaharap ni Yehan. Kapag sila ay umatake, mawawala lamang ang kanilang buhay ng walang kabuluhan. Yehan, mamatay ka. Ang malakas na boses ay umugang sa mundo, at ang unang general ng Diyos, Taiyin Division, Yu Chungang, at Yin Chanji ay umatake ng sabay-sabay, at tumira sa pwesto ni Yehan na parang apat na nakakatakot na sinag ng liwanag. Ang walang katapusang presyon ay bumabalot kay Yehan, pinipilit si Gauman at ang iba pa na umatras ng may takot. Katotohanan ng tubig na kaluluwa, patayin mo sila. Malakas na sumigaw si Yehan, malakas niyang tinapakan ang lupa ay nanginginig, mabilis siyang tumakbo, at malakas na ibinato ang mahiwagang sibat na hawak niya laban sa apat na nakakatakot na sinag ng liwanag, ang batas ng yelo at ang lakas ng batas ng tubig ay pinagsama upang lumikha ng isang nakakatakot na lakas. Yehan? Ngayon ay tiyak kang mamatay. May puot sa malamig na mukha ng unang general ng Diyos, at ang sibat na hawak niya ay papunta sa harap. Ang mga atake nila ay nagtalo sa tubig na kaluluwa ni Yehan ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, ang mundo ay nanginginig na may walang katapusan na takot. Bang 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 bang. Ang mga nakakatakot na lakas ay nagtalo at nagharap sa isa't isa. Si Yehan ay isa laban sa apat. Kahit na gumagamit siya ng kanyang sariling napakamakapangyarihang teknik ng tubig na kaluluwa, hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan kapag harapin ang apat na may-ari ng sabay-sabay. Ang kanyang katawan ay direktang umatras ng hakbang-hakbang sa kawalan, at ang kanyang mapula na mukha ay naging medyo mapotla. Kung isa laban sa isa, ang teknik ng tubig na kaluluwa ni Yehan ay maaaring agad na pumatay ng sinuman maliban sa unang general ng Diyos, ngunit kapag nagtutulungan ang apat, hindi makakakuha ng kalamangan si Yehan. Kabanata 3172. Isang espada, nagmumula sa kawalan, dumating diretso kay Yehan na papauwi. Ang unang emperador ay umatake din sa sandaling iyon. Napakasakit niyang hawak ang pinakamataas na sandata ng Diyos na Kangyo, ngunit ang tigas na emosyon na inilalabas ng pinakamataas na sandata ng Diyos ay madaling makakapunit ng kawalan. Lalo na, sa sandaling ito na si Yehan ay binobomba ng unang general ng Diyos at apat na tao, kung ang espada ni unang emperador ay mahuhulog sa likod ni Yehan, tiyak na madaling makakapasok ito sa kanyang katawan. Ang unang emperador na sikat sa buong mundo ay gagamit pa ng paraang pagsalakay na ito. Natakot si Yehan, malakas niyang ibinaliktad ang sarili, at ang mahiwagang sibat na hawak niya ay lumabas ng malakas laban sa espada. Ang espada ay napakabilis na hindi maabot ng mga mata. Wala man lang pagkakataong umiwas si Yehan, kaya kailangan niyang harapin ito ng pasibo. Yehan? Kung makakapatay ako sa iyo, ano ang mangyayari kung hindi ito matapat? Sa isang iglap, ang boses ay umuugong pa rin sa langit at lupa, ngunit ang matalim na espada ay nagtalo na sa mahiwagang sibat, madaling nag-iwan ng nakakatakot na bakas sa mahiwagang sibat. Bukod pa rito, ang matalim na emosyon ay parang isang umaapaw na alon, nag-iwan ng matalim na marka sa damit ni Yehan. Kung ang kanyang Mad-Jihad body ay hindi pumasok sa antas ng Nirvana Shaocheng, kahit na ang hindi matatulunang emosyon na inilalabas ng sandata ng Diyos ay hindi maipagtatanggol. Isang sulyap ng pulang araw ang lumabas mula sa bibig ni Yehan, at ang kanyang katawan ay patuloy na pumuputok at umaatres sa kawalan. Ang unang emperador, na hawak ang pinakamataas na sandata ng Diyos, ay halos kasing lakas ni Yehan. Hindi makakatakas si Yehan na masubitan. Ye Chanzen. Nang makita iyon, si Gauman at ang iba pa ay tumakbo para umatake, ngunit ang sumalubong sa kanya sa likod ni Yehan ay walang katapusang malamig na puot, apat na atake, diretso sa katawan ni Yehan, parang sisirain siya ng isang hampas. May kaguluhan at pagnanasa na namumulaklak sa mukha ng simpleng batang lalaki. Sa sandaling ito, hindi na siya ang matangkad na lalaking mukhang simpleng na nagpapahalaga sa pag-ibig at katarungan. Hindi marunong magpasalamat. Malamig ang puso ni Yehan, at ibinato ang mahiwagang sibat na hawak niya sa likod, halos hinaranggan ang apat na atake, pinipilit ang apat na dumuran ng dugo at umatras ng may takot. Tawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang matalim na espada sa harap ni Yehan, at dumating sa kanyang dibdib sa isang iglap. Ding! Ang nakakabinging tunog ng ginto at bakal ay dumating mula sa katawan ni Yehan, na nagpatingin kay Shu Qing, na umaatake sa kanya, nang may takot. Isang grupo ng mga taong hindi marunong magpasalamat.
Kahit na gaano siya kaganda, ngunit hinihimok ng mahahalagang interes, ang kanyang puso ay pangit. Kahit na gaano simpleng mabuting tao, hindi niya matitiis ang pagnanasa na ito, at minsan ay nagiging demonyo. Si Xu Qing ay medyo maganda, ngunit sa paningin ni Yehan sa sandaling ito, mas pangit siya kaysa sa sinumang babae sa mundo. Siya ay matangkad, tapat at tapat, ngunit ito ang uri ng taong tapat at tapat, kapag hindi nila maipagtatanggol ang pagnanasa sa kanilang puso, kahit na mas nakakatakot kaysa sa mga taong mapanlinlang. Natuklasan na talaga ni Yehan ang marumi at pangit na mukha na inilalabas sa harap ng malalaking interes sa lungsod ng tadhana. Kahit na bago iyon, tinulungan ni Yehan silang tumakas, pinayagan silang tumakas mula sa kamatayan, at natapos ng walang pagkakaibigan, kahit na ang simpleng batang lalaki ay nagsabi ng mga matapat na salita tulad ng pagbabahagi ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, sa harap ng malalaking interes, anumang matataas na salita ay parang utot. Harapin ang matalim na espada ng kaaway, hindi natatakot si Yehan, ngunit harapin ang mga kutsilyong sinaksak mula sa likod ng kanyang sariling mga tao, ito ang pinakamasakit at ang pinakamamatay. Ang tingin ni Yehan ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya sinaktan sina Xu Qing, Gao Man at ang iba pa. Kahit na ang mga taong ito ay may masamang isip sa kanya at gumawa na ng mga hakbang laban sa kanya, sila pa rin ang hinaharap ng mga tao. Ate, kapatid Gao. Hindi makapaniwala si Xu Jiao. Hindi niya inakala na ang taong pinakamalapit sa kanya ay hindi lamang hindi tumulong kay Yehan, kundi sa halip ay gumawa ng gulo at gustong kunin ang buhay ni Yehan. Sa sandaling ito, ang matangkad na larawan ni Gao Man at iba pa sa kanyang puso ay biglang bumagsak. Ha ha ha. Yehan? Nakita mo ba iyon? Ito ang mga tao na inalagaan mo ng buong puso, at ito ang mga piling tao mo. Paano ang pakiramdam na ibigay ka ng iyong mga kaibigan? Sa ibabaw ng kawalan, ang unang general ng Diyos ay tumangala sa langit at malakas na tumawa. Ang mga batang mandirigma ng buong lahi ng Diyos dito ay tumitingin sa pangit at dramatikong eksenang ito parang nanunood ng dula. Ang kontribusyon ni Yehan sa mga tao ay hindi maliit. Nang dumating siya sa lungsod ng tadhana, si Yehan ay nagpapasakripisyo pa rin at sinusubukang balakin ang hinaharap para sa mga tao. Gayunpaman, ang mga tao ay nagtaas ng kutsilyo laban sa kanya at gustong kunin ang kanyang buhay. Sa mundong ito walang ganap na katapatan, tanging walang hanggang interes lamang, Yehan, sa kanilang paningin, hindi ka na ang kanilang tagapag-alaga, ang kanilang bagay na inuuwian, ngunit isang kaakit-akit na cake, at lahat sila ay gustong dumating sa iyo kumuha ng mahigpit na kagat. May ngiting panunuya sa mukha ni unang emperador, tiningnan ang pangit na mukha ng mga taong naglalabanan sa pugad, talagang ito ay isang magandang palabas na hindi dapat palampasin. Sinabi na sina Gao Man at ang iba pa ay may malakas na puot sa kanilang mukha. Orihinal, gustong nilang samantalahin ang pagkakataon na si Yehan ay nakikipaglaban sa mga batang mandirigma ng mga Protoss, at biglang patayin si Yehan bilang kanilang sariling mga tao. Ang pagkakataong magtagumpay ay napakataas, ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay, at hindi nila sinaktan si Yehan. Kung ang kabilang panig ay si Liluo lamang, hindi si Yehan, hindi nila iisipin ito, ngunit ang gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay ay napakalakas na nakakaakit para sa kanila, at hindi nila maipagtatanggol ang pagnanasa sa kanilang puso, kaya hindi nila alam matapos ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Yehan, ang limang sila ay lihim na nagtulungan para atakehin si Yehan. Kabanata 3173. Tungkol kay Xu Jiao na interesado kay Yehan, hindi isinama siya ni Gao Man at iba pa. Kung hindi sumang-ayon ang kabilang panig na ibunyag ang kanilang plano, ito ay magiging basura lamang ng gawain. Ang kasamaan ay lumalaki sa tabi ng matapang. Bagamat ang isang tao ay labis na galit at maaaring gumawa ng anumang matapang na bagay, ngunit ang isang tao ay labis na sakam, maaari niyang gawin ang anumang bagay. Sa labas, ang mga tao ay tao pa rin, ngunit sa lungsod ng tadhana, ang mga tao ay hindi tiyak na tao, gustong mong tulungan ang mga tao na payagan silang lumago sa lungsod ng tadhana, ngunit paano nila itong itinuring sa iyo sa huli? Sa malayong kawalan, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha ni Kang Tianzan. Kung ihahambing sa pagtitiyaga ni Yehan na pagsilbihan ang mga tao, mas malupit siya. Mula nang pumasok siya sa lungsod ng tadhana, si Kang Tianzan ay gumagawa ng lahat para sa kanyang sarili, nagpaplano para sa mga henyo ng lahi ng Kang, at halos walang pagsisikap para sa mga henyo ng mga tao. Sa kabilang dako, si Yehan, kahit na nagambag siya sa mga tao, hindi siya nakakuha ng anumang benepisyo. Sa halip, sinaksak niya ang mga taong gustong niyang tulungan sa likod. Bagamat ang mga aksyon ni Gao Man at iba pa ay hindi maaaring kumetawan sa lahat ng henyo na pumasok sa lungsod ng tadhana, tiyak na maaari silang kumetawan sa karamihan sa kanila. Maaari silang lahat na atakehin si Yehan, at ganun din ang ilang iba pang tao.
Ito ba ang ibig mong sabihin ng buhay at kamatayan? Tumingin si Yehan kay Gauman, bagamat masakit ang kanyang puso, ngunit ngayon ay kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Ako, Yehan, tinatanong ang sarili ko, karapat-dapat akong harapin ang langit sa itaas, at karapat-dapat akong harapin ang lupa sa ibaba. At ikaw, para lamang sa tinatawag na benepisyong ito, maaari kang umatake sa taong minsang nagligtas sa iyo sa ilalim ng kamay ng Diyos ng kamatayan. Nang marinig iyon, may kislap ng kahihiyan sa makapal na may puot na mata ni Gauman at iba pa, mahigpit na hawak ang kanilang mga sandata, walang masasabi. Ye Chanson, huwag nating sisihin ang ating sarili. Sinabi ko na ang mga pangalawang tauhan ay kailangang mabuhay din. Kung gusto nating mabuhay at mabuhay ng maayos, kailangan nating gumamit ng lahat ng paraan para ipaglaban ito. Sa lungsod ng tadhana, kahit na ang mga kapatid ay magkakaribal. Malalim na huminga si Gauman, at walang simpleng mukha sa kanyang mukha, parang isang malamig na mamamatay tao. Nang marinig iyon, talagang hindi makapaniwala si Xu Jiao. Ito ang malaking kapatid na Gauman na nagprotekta sa kanya sa anumang panganib, ang kakaibahan ay nagpalamig sa kanya ng labis. Kaya, maaari kang gumawa ng anumang bagay. Bahagyang ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata, gusto mong mabuhay ng mas maayos, hindi kita sisihin, ngunit, hindi ka pwedeng walang hangganan, umalis ka. Isang sigaw ng galit, parang ang mundo ay galit, sa sandaling ito ang mga mata ni Yehan ay naging pulang-pula, ang nakakatakot na boses ay nagpanginginig kay Gauman at iba pa, ngunit hindi umatake si Yehan, kaya natural na mahirap para sa kanila na manatili dito, patuloy silang nanatili at umalis ng isa-isa. Hinayla rin si Xu Jiao ni Xu Qingcheng. Umalis, patayin. Sa malayo, walang malasakit na inikat ni Kang Tianzan ang kanyang kamay. Nang marinig ang mga salitang ito, ang 10 emperador ng lahi ng Kang ay sumunod sa direksyon na iniwan ni Gauman at iba pa. Natural na hindi maunawaan ni Kang Tianzan ang ganitong uri ng taong hindi marunong magpasalamat, mas mabuting patayin siya. Sa ibabaw ng kawalan, ang mga batang mandirigma ng mga Protoss ay tumitingin ng walang malasakit, tiningnan ang batang lalaking tila ibinigay ng lahat, natural na malakas silang tumawa sa kanilang puso. Siyempre, ang ganitong sitwasyon ay talagang ang gusto nilang makita. Lahat sila ay itinaas ang kanilang mga kutsilyo laban kay Yehan, sino pa ang tutulong sa kanya sa ikatlong lugar na ito. Binabati kita, naranasan mo na ang lasa ng pagtataksil. Ang unang emperador ay pinamumunuan ng unang general ng Diyos na lumapit kay Yehan kasama ang 4 na tao, at ang buong mundo ay bumabalot ng walang katapusan na puot. Sa sandaling ito, si Yehan ay parang isang ligaw na hayop na galit. Ang mga pulang-pula na mata ay medyo nakakatakot. Ang taong makakapagtataksil ay hindi kailanman isa sa ating sarili. Unang emperador, hayaan mong panoorin mo ang isang magandang palabas, at dapat kang magbayad ng ilang bayad sa paaralan. Ang pulang-pula na mata ni Yehan ay puno ng puot, lumabas ka, hayaan mong malaman mo ngayon kung anong takot ang nararamdaman ng mga Protoss. Sa isang iglap, ang kopya ay tinawag ni Yehan mula sa kanyang katawan, at ang dalawang Yehan ay nakatayo ng may pagmamalaki sa kawalan, tiningnan ang mga Diyos na parang mga Diyos ng digmaan. Ang dalawang Yehan ay nakatayo ng may pagmamalaki sa kawalan, at ibinigay na ni Yehan ang mahiwagang sibat sa mga kamay ng kopya. Bagamat ang mahiwagang sibat ay nakakatakot, kung nais niyang makipagkompetensya sa unang emperador na hawak ang pinakamataas na sandata ng Diyos, kailangan niyang maging parehong pinakamataas na sandata ng Diyos. Kaya, sa ibabaw ng ulo ni Yehan, lumitaw ang tabla ng tadhana, at ang antas ng tabla ng tadhana ay nasa kategorya rin ng pinakamataas na sandata ng Diyos. Nang makita ang dalawang magkatulad na Yehan na nakatayo ng may pagmamalaki sa kawalan, walang pagkagulat sa mukha ng batang mandirigma ng mga Protoss. Nang siya ay nasa loob ng hadlang ng langit, ginamit ni Yehan ang kanyang katawan para habulin at patayin si Li Kunlun, at si Yehan ay nagdadalang tao ng isang hanay ng makapangyarihang sining ng digmaan ng kopya, hindi ito lihim sa ilang mga taong palaging nagpapansin kay Yehan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Gayunpaman, gaano kalakas ang sining ng digmaan ng kopya ni Yehan? Kakaunting tao ang nakakaalam nito, dahil matagal nang hindi gumamit si Yehan ng kanyang sining ng digmaan ng kopya, at ito ang kanyang pinakamalaking lihim na sandata. Pipiliin lamang ni Yehan na gumamit ng kanyang sining ng digmaan ng kopya kapag ito ay isang sandali ng buhay at kamatayan. Sining ng digmaan ng kopya, ang taong ito ay hindi pa napipilit hanggang sa puntong ito sa mahabang panahon. Malinaw ang mga mata ni Kang Tianzan. Bilang dating kalaban ni Yehan, may kaunting alam si Kang Tianzan tungkol sa sining ng digmaan ng kopya ni Yehan. Nakaranas siya ng pagkatalo sa ilalim ng makapangyarihang sining ng digmaan ng kopya. Gayunpaman, alam din ni Kang Tianzan na hindi gagamit si Yehan ng kanyang makapangyarihang lihim na sandata maliban na lamang kung ito ay nasa kritikal na sandali. Ito ang kanyang lihim na sandata.
Hiem, narinig ko na ikaw, Yehan, ay nagtanim ng isang hanay ng makapangyarihang sining ng digmaan ng kopya. Hindi pa kita nakikita na talagang ipinakita ang lakas ng sining ng digmaan ng kopyang ito sa pangalawang lugar noong nakaraan. Ngayon, ako, ang unang emperador, ay dapat na matuto ng maayos. Ang tingin ni unang emperador ay parang Diyos. Bilang isang hindi kapani-paniwalang tauhan sa lupain ng mga Diyos at demonyo, bagamat siya ay nagtutulungan para harapin si Yehan, hindi nais ni unang emperador na si Yehan ay masyadong mahina. Ang pagpatay kay Yehan sa kanyang pinakamalakas na estado ay ang nais na makita ni unang emperador. Nakita ko na noon. Ang kanyang kopya ay napakahusay sa sining ng digmaan. Sa labanan ni Yehan at Kang Tianzan na lumalaban sa mga bayani ng lahi ng Halimaw, si Yin Chanji ay isa sa mga manunood, at siya ay isa sa kakaunting taong nakakita ng nakakatakot na sining ng digmaan ng kopya ni Yehan. Hiem, kung ganon, talagang kailangan kong matuto. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa magandang mukha ni unang emperador, at sa isang iglap ng pinakamataas na sandata sa kanyang kamay, isang alon ng takot ang kumalat sa buong mundo. Ang matalim na alon, ang lakas ng pinakamataas na sandata, maliban sa mga sandata ng parehong antas, walang sandata ang makakapagkompetensya dito. Sa isang iglap, 1,000 metro na haba ng pinakamataas na espada na hangin ang pumutok sa kawalan sa ibabaw ng ulo ni Yehan, at ang pagbagsak na lakas ay parang hihiwalayin ang mundo at si Yehan sa dalawa. Kabanata 3174. Ang espadang ito ay isang sinag ng liwanag, at ang bilis nito ay napakabilis na hindi makita ng mga tao. Patayin. Malakas na sumigaw si Yehan, at tumakbo ng sabay-sabay sa kanyang kopya. Ang kopya ay hawak ang mahiwagang sibat at malakas na patayin ang unang general ng Diyos, Tianzi, at Yin Chanji. Habang ang kopya ay nakikipaglaban sa tatlo, si Yehan mismo ay kumuha ng isang espadang parang liwanag. Ang tabla ng tadhana ay biglang lumaki, hinarangan ang langit sa ibabaw ng ulo ni Yehan, at ang espada ni unang emperador ay malalakas na nahulog din sa tabla ng tadhana. Boom! Ang nakakatakot na pagtatalo ay nagpahinga at nagpanginginig sa tabla ng tadhana na kinokontrol ni Yehan. Sa sandaling ito, ang tabla ng tadhana ay naging isang malaking batong tablita na may lapad na 100 metro, nakatayo sa kalangitan, na may isang sinag ng espada na halos 1,000 metro ang haba ng mahulog dito, parang ang langit at lupa ay nagtatalo. Ang walang katapusan na hangin ay nagpabutas ng kawalan, at ang lupa sa ibaba ay nagbagsak ng malakas. Gayunpaman, matapos harapin ni Yehan ang nakakatakot na espada ni unang emperador, nakita niya ang nakakatakot na sibat ni Yu Chungang na sinaksak din kay Yehan. Sa isang hakbang, ang braso ng mga Diyos at demonyo ay tumutok sa baril at lumabas. Ang lakas ng sinaunang mga Diyos at demonyo ay umugang sa mundo, at sila ay nagtitipon sa braso ng mga Diyos at demonyo, at sila ay malakas na umatake gamit ang baril na iyon, na parang bundok at dagat. Harapin si Yu Chungang ng mag-isa, natural na walang presyon si Yehan. Ang braso ng mga Diyos at demonyo ay kilala bilang ang pinakamagaling na kamao ng Diyos sa ilalim ng emperador ng langit na hindi walang kabuluhan. Off! Isang bibig ng dugo ang lumabas mula sa bibig ni Yu Chungang, parang isang pulang arrow, na tumago sa kawalan. Kahit na ang sandata ay nagtalo sa braso ni Yehan, hindi nakakuha ng kalamangan si Yu Chungang. Sinaktan siya ng malakas. Tawa. Gayunpaman, sa sandaling ito na si Yehan ay nakakakuha ng pansin at malubhang nasaktan si Yu Chungang, ang unang emperador at ang pangalawang espada na hawak ang pinakamataas na mahiwagang sandata ay dumating din. Nasa harap ni Han, ngunit nawala ng bigla. Nang lumitaw siya sa susunod na segundo, ang unang emperador ay dumating na sa likod ni Yehan, at ang matalim na sinag ng espada ay sumabog patungo sa kanya. Kahit na si Yehan ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Teknik ng paglipat ng kawalan. Malamig ang mga mata ni Yehan, 1,000 milya na nakapirming yelo. Ang batas ng yelo ay umugang sa mundo, na nagpapatigas sa buong mundo sa isang iglap, kabilang ang unang emperador na pinatay. Gayunpaman, ang unang emperador na hawak ang pinakamataas na mahiwagang sandata ay natural na mahirap na ikulong. Ang lakas na nakapirming yelo ay hindi makahinto sa matalim na lakas ng pinakamataas na sandata sa kanyang kamay, at lahat sila ay nabasag. Gayunpaman, kahit na ang batas ng yelo ni Yehan ay hindi nagpapatigas sa unang emperador, hinarangan nito ang kalaban para sa isang sandali, at ang sandaling ito ay sapat na para sa Yehan na makipagbalik at kay ang palasyo ng mga kaluluwa, ang mga kaluluwa ng hayop ay umugang. Sa ibabaw ng ulo ni Yehan, lumitaw ang palasyo ng mga kaluluwa. Ang pintuan sa ikalawang palapag ng palasyo ay bumukas, at daan-daang kaluluwa ng hayop ang tumakbo palabas, parang napakagutom na lobo, at malakas na tumakbo patungo sa unang emperador. Nang makita iyon, ang ekspresyon ni unang emperador ay naging matigas.
Ang palasyo ng kaluluwa ni Yehan ay nakakatakot. Nang harapin niya ang tatlong mata na higanti sa pangalawang lugar, nakita na ni unang emperador ito. Ang pinsala sa kaluluwa ay nakakatakot. Ang mga kaluluwa ng hayop na ito ay maaaring lunukin at pilitin ang kaluluwa ng isang tao. Presyo ng kawalan, nakakulong. Ang nakakatakot na batas ng kawalan ay gumagalaw sa pagitan ng langit at lupa, na bumubuo ng isang presyo ng kawalan, na ikinukulong ang lahat ng umugang na kaluluwa ng hayop sa presyong ito ng kawalan. Yehan, paano ako magiging walang paghahanda para harapin ang isang malakas na tao tulad mo? Ang mga mata ni unang emperador ay parang Diyos, ngunit kahit na ganon, alam ni unang emperador na ang kanyang presyo ng kawalan ay hindi makakapigil sa mga iyon gaano katagal ang kaluluwa ng hayop. Kung ganon, maaari mong subukan ang aking taya, katotohanan ng kaluluwa ng tubig. Kapag ang batas ng yelo at ang batas ng tubig ay magkasama at pinagsama, gumamit si Yehan ng kanyang kamay sa halip na espada para ice swipe ang nakakatakot na galaw na ito. Ang unang emperador ay dumating gamit ang pinakamataas na sandata sa kanyang kamay, at kapag nagtagpo ang dalawa, mayroong isang nakakatakot na boses na parang kulog mula sa siyam na langit, hindi alintana kung si Yehan o ang unang emperador, pareho silang umatras ng isa-isa. Ang dalawang taong ito ay talagang nakakatakot. Ngunit, ang katakutin ni Yehan ay mas mataas pa kaysa sa unang emperador. Ang mapangapi na prinsipe ng Yaozo ay patuloy na tumitingin sa mga Diyos, at ang mga Diyos ay ang pinakamalakas na kalaban ni Yehan, natural na hayaan silang mauna muna, at si Prinsipe Baxia ay pinamumunuan din ang mga may-ari dito, ngunit sila ay nagtago sa dilim. Ang mga mata ni Baxia ay gumagalaw kay Yehan at sa kanyang kopya. Hindi lamang si Yehan mismo ang nakakatakot na walang kapantay, kundi ang kanyang kopya ay ganun din. Harapin ang magkasamang lakas ng unang general ng Diyos, Taiyin Division, at Yin Chanji, na kakayang mapanatili ang kanyang lakas, talunin. Ang mga batang Protoss dito ay nagugulat din sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan. Ang unang emperador, unang general ng Diyos, Taiyin Division, Yu Chungang, at Yin Chanji, 5 batang mandirigma na sikat sa buong mundo, ay nagtutulungan para harapin si Yehan. Mukhang pantay na pantay. Kahit na ang unang emperador, unang general ng Diyos, o ang tatlong miyembro ng Taiyin Division, lahat sila ay batang mandirigma na sikat sa buong mundo. Isang batang mandirigma, ang 5 sila ay nagtutulungan at hindi pa rin nakuha si Yehan, paano ang ganitong uri ng labanan ay hindi magugulat. Kung marinig ang balita tungkol sa labanang ito, tiyak na aakyat si Yehan sa tuktok at maging ang pinakamakatakot na tauhan sa listahan ng kandidato ng emperador ng langit. Parehong kailangang umurong sina unang emperador at Wang Chuyi para bigyan daan sa may kabutihan. Kabanata 3175. Ang mga puso ng mga batang mandirigma ng Protoss dito ay lahat na nagulantang. Sa mahabang panahon, ang unang emperador ay ang pinakamalakas na batang mandirigma sa kontinente ng mga Diyos at demonyo sa kanilang isip, at ang unang emperador ay sumasakop din sa unang pwesto sa listahan ng mga kandidato para sa emperador ng langit. Makikita na ang unang emperador ay mas malakas kaysa sa ibang hindi kapani-paniwalang tauhan sa puso ng Chenielo, hindi alintana kung sa aspeto ng lakas o potensyal sa hinaharap. Ang buong Protoss ay naniniwala rin na ang unang emperador ay ang pinakamahusay na hindi kapani-paniwalang tauhan. Gayunpaman, hindi lamang ang unang emperador ang umatake sa sandaling ito, kundi pati na rin ang pinakamalakas na batang tao ng Protoss ay umatake ng sabay-sabay. Maaari pa ring manatiling hindi talo si Yehan. Ang tala ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Sa ibabaw ng kawalan, ang nakakatakot na pagtatalo ay nagpatuloy. Ang mga kopya ni Yehan, ang unang general ng Diyos, Yu Chungang, at Yin Chanji, bagamat walang palatandaan ng tagumpay sa ngayon, ay nananatiling hindi talo pa rin. Sa huli, kung alam ni Yehan ito, ang kopya ay natural na alam din, ang lakas ng mga batas ng iba't ibang departamento, ang baliw na katawan ng jihad, ang magandang kapalaran, at ang porma sayo na umaabot sa langit ay gagamitin, tulad ng Diyos. Ang dalawang may-ari ay tumulong sa tabi. Harapin ang lakas na taglay ng kopya, hindi pa rin nila kayang talunin ito sa ngayon. Yehan. Ang nakakatakot na hiyaw ay umugang, at ang unang emperador at Yu Chungang, na malubhang nasaktan ni Yehan, ay dumating sa pwesto ni Yehan na may nakakatakot na lakas. Unti-unting napupuno siya ng galit. Bilang ang pinakamahusay na hindi kapani-paniwalang tao sa listahan ng mga kandidato ng emperador ng langit, siya at si Yu Chungang ay hindi makakuha si Yehan ng magkasama, na nagpahiya na sa kanya. Tawa. Ang Kang Yu ay pumutok sa kawalan.
Bagamat hindi maipakita ng unang emperador ang tunay na lakas ng pinakamataas na sandata, hindi pa rin maikakaila ni Yehan ang lakas ng pinakamataas na sandata, kahit na ang baliw na katawan ng krusada ni Yehan ay pumasok na sa antas ng Nirvana Xiaocheng, ang pinakamataas na sandata na ito ay maaari pa ring madaling saktan ang kanyang katawan. 12 banal na lotes, lumabas ka. Malakas na sumigaw si Yehan, at pagkatapos ay isang puting-puting banal na lotes ang lumitaw sa kawalan sa harap ni Yehan. Ang banal na lotes na ito ay parang ang berdeng lotes sa ilalim ng upuan ng Buddha, puno ng hindi kapani-pani walang banal na lakas. Ang 12 banal na lotes, ginamit ni Yehan ang isa sa mga banal na lotes nang siya ay atakehin ng unang general ng Diyos, natitira ang 11 banal na lotes, ngunit ang bawat isa sa mga banal na lotes na ito ay makakapaglaban sa atake ng Emperor Shenzong. Harapin ang pagsasama ni naunang emperador at Yu Chungang, kailangang patayin ni Yehan sila ng isa-isa kung nais niyang manalo. Ang banal na lotes ay naging isang kurtina na sumasaklaw sa langit, na napakaganda, at ang banal na hininga ay kumakalat sa bawat sulok ng mundo. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang piraso ng banal na lotes na ito ay hinaranggan ang kawalan sa harap ng unang emperador, parang ibabalot ang lupaing ito. Ang langit at lupa ay nakabalot sa banal na lotes na ito. Patayin ka muna. Hinaranggan ng Shenglia ng unang emperador, at ang malamig na mga mata ni Yehan ay agad na tumingin kay Yu Chungang. Ang dalawa ay nagtutulungan, at kailangan niyang patayin ang isa sa kanila para harapin ang unang emperador para magkaroon ng magandang pagkakataong manalo. Nang makipagtagpo siya sa malawak na tingin ni Yehan, nanginginig ang ekspresyon ni Yu Chungang. Harapin si Yehan ng mag-isa, ang sinumang batang mandirigma sa mundo ay makakaramdam ng nakakatakot na presyon. Katotohanan ng kaluluwa ng tubig, patayin mo sila. Bumuo si Yehan ng tunog ng pagpatay, at ang katotohanan ng kaluluwa ng tubig ay naging isang walang hangganan na matalim na espada, sumabog, at diretso sa Yu Chungang. Yehan, may lakas ka bang gawin iyon? Galit na galit ang unang emperador, ngunit sa sandaling ito ay hinaranggan siya ng banal na lotes na parang kurtina na sumasaklaw sa langit, at hindi niya matutulungan si Yu Chungang sa anumang paraan. Ang pwesto ni Gang ay dumating ng malakas. Gayunpaman, bukod sa isang hindi kapani-pani walang tauhan tulad ng unang emperador at isang nakakatakot na mandirigma tulad ng unang general ng Diyos, sino ang makakapigil sa katotohanan ng kaluluwa ng tubig ni Yehan? Sa isang iglap, si Yu Chungang ay nababalot ng kamatayan. Harapin ang katotohanan ng kaluluwa ng tubig na parang isang malawak na espada, ganap na hindi niya maiiwasan, hindi mapipigilan, at ang malawak na espada ay madaling sumabog sa katawan ni Yu Chungang. Ang pagtatanggol ng sibat ay gumawa pa ng isang nakakatakot na butas na may dugo sa kanyang katawan, at makikita niya ang mga bagay sa kabilang panig mula sa isang panig. Ang eksenang ito ay naging huli para sa mga batang mandirigma ng Protoss sa paligid ng mundo na iligtas sila, at makikita lamang nila nang walang magawa na si Yu Chungang ay pinatay ni Yehan. Isa pang miyembro ng Protoss ang namatay sa kamay ni Yehan. Sa pangalawang lugar, pinatay ni Yehan si Chu Tianpeng, at ngayon ay pinatay niya si Yu Chungang. Ang taong ito ay talagang isang hindi kapani-pani walang matapang na tao. Sa ilalim ng ganitong pagsiraw, maaari pa rin niyang patayin ang matapang na general ng kalaban. Malinaw ang mga mata ni Kang Chanbo, at ang katakutin ni Yehan ay walang alinlangan na malinaw na ipinakita sa labanang ito. Mahal na Panginoon, tayo ba ay aatake? Ang 10 emperador ng lahi ng Kang ay tumitingin kay Kang Tianzan, nakikita ang Protoss na pinatay si Yehan, mas mabuting gawin nila ito mismo. Nang marinig iyon, hindi sumagot si Kang Tianzan. Batay sa kanyang intuition at kanyang pag-unawa kay Yehan, alam ni Kang Tianzan na ang lalaking ito ay mayroon pa ring makapangyarihang paraan na hindi pa inilalantad. Kahit na siya ay umatake ngayon, hindi ito ang pinakamabuting oras. Boom boom boom. Ang nakakatakot na kurtina na sumasaklaw sa langit ay muling nanginginig ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pambobomba, at ang unang emperador, na hawak ang pinakamataas na sandata ng Diyos, ay nagtahi ng 4 o 5 espada ng sunod-sunod bago masira ang kurtina na sumasaklaw sa langit. Patayin! Ang nakakatakot na puot ay inilabas mula sa unang emperador. Ang pagpatay ni Yehan kay Yu Chungang ay nagpagalit na sa hindi kapani-pani walang tauhan ng Protoss. Kasunod ng utos ng unang emperador, ang paligid na mundo na orihinal na lumilipad patungo kay Yehan ang mga malalakas na batang tao ng Protoss ay naglabas ng nakakatakot na lakas at bumabalot kay Yehan. Kabanata 3176. Sa sandaling ito, ang tanging nais lamang ni unang emperador ay patayin si Yehan, kahit na ang lahat ng batang mandirigma ng Protoss dito ay ihanda, hindi niya ito pag-aalanganan. Sa isang iglap, si Yehan ay napalibutan ng napakalaking pagsiraw.
Ang hanay na ito ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa sa pagsasama nina unang emperador at Yuchungang, nalantad. Kinokontrol ni Yehan ang tabla ng magandang kapalaran, at ang kawalan sa harap niya ay lumaki ng walang hangganan. Kasabay nito, muling tinawag ni Yehan ang isang piraso ng banal na lotes para bumuo ng dalawang pagtatanggol kasama ang tabla ng magandang kapalaran. Bigla, isang atake na parang tabing ng ulan ang nahulog sa banal na lotes, at pagkatapos lamang ng 2 segundo na nakahawak, ang banal na lotes ay nabasag, at lahat ng natitirang lakas ay umatake sa tablite ng langit ng magandang kapalaran. Si Yehan ng Chanbei ay dumura ng dugo, at umatras ng malakas sa ibabaw ng kawalan, gamit ang banal na lotes at ang tabla ng magandang kapalaran para harapin ang atake ng batang mandirigma ng lahi ng Diyos, na nagparamdam kay Yehan na parang ang kanyang katawan ay malapit ng sumabog sa sandaling ito. Mamatay ka! Nang makita na si Yehan ay nasaktan, ang puot ay kumalat sa malungkot na mukha ni unang emperador, at tinahi niya si Yehan gamit ang pinakamataas na sandata sa kanyang kamay. Oy! Narito na si Ginoong Qi. Gayunpaman, sa sandaling ito, 2 figure ang dumating ng malakas, naging 2 sinaunang hayop, at malakas na tumama sa unang emperador gamit ang kanilang katawan. Narito na si Ginoong Qi. Sa isang malakas na sigaw, ang mundo ay nagkagulo, at ang 2 figurang parang ligaw na hayop ay direktang gumamit ng kanilang katawan para malakas na tumama sa unang emperador na patayin si Yehan. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng mundo, ang 2 figure ay nagtalo sa katawan ni unang emperador ng sabay-sabay, gumawa ng isang napakalakas na tunog ng kritikal, at ang paligid na kawalan ay sumabog, at ang unang emperador ay umatras din ng 2 hakbang. Gayunpaman, kapag sila ay harapang nagtalo kay unang emperador, ang 2 figure ay umatras ng malakas, ang kanilang mukha ay napakamalabo. Ito ang unang beses na sila ay harapang nagtalo sa isang hindi kapani-paniwalang tauhan, at nakaramdam sila na parang ang kanilang mga loob ay malapit ng sumabog. Huang Ben? Diyos ng digma? Lin Qi? Diyos ng pagpatay. Nang makita ang 2 figure na harapang nagtalo kay unang emperador at umatras ng harap, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ng mundo na nakakita ng eksenang ito ay napakagulat. Bagamat ang dalawa ay nagtutulungan, harapin ang nakakatakot na mandirigma ni unang emperador, ang kabilang panig ay hindi lamang siya ay hindi nasaktan, at pinilit pa niya ang unang emperador na umatras ng 2 hakbang. Sa ganitong lakas, talagang nakakatakot. Sila iyon. Narinig ko na ang dalawa ay ang 2 malalakas na general ni Yehan. Ang ekspresyon ng batang mandirigma ng lahi ng Protoss ay nagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalungkot din. Kanina ay nakita niya na maaaring patayin ni unang emperador si Yehan, ngunit sinisira ng 2 taong ito na lumitaw. Ang swerte talaga ni Yehan. Nakahanap pa siya ng 2 malalakas na utusan na magsilbi sa kanya. Anong disenteng may-ari, orihinal ay mayroong isang Yu Honghuang na maaaring magamit ng malaki, ngunit mayroon ng agwat sa kanyang Yaozo. Ang dalawa ay magaganda, at ang tagumpay ay tapat sila sa taong iyon, ngunit lahat sila ay narito. Sa palagay ko ang iba pang mga hari ng langit at general sa Tianlong ay darating din. Gaano kaina ang pamilya? Oy, talagang ikaw ang unang emperador ng mga Diyos. Ang kalaban na ito ay talagang matigas, ngunit patayin ako, ang Panginoon ng Dragon, kahit na umatake ng magkakasama. Ikaw, ang pinakamahusay na hindi kapani-paniwalang tauhan ng mga Diyos, ay talagang makapal ang mukha. Nahihiya ka. Sa ibabaw ng kawalan, ngumiti si Lin Qi at hinalikan ang kanyang masakit na dibdib. May lakas ka bang gawin iyon? Tumingin si unang emperador kay Xia Ben at Lin Qi na may malungkot na mukha, at umatake kay Yehan. Talagang nagpahiya ito sa kanya, sabihin. Lahi ng Diyos? Dahil may lakas ka bang gawin ito, natatakot ka bang husgahan? Kung talagang may lakas ang iyong unang emperador, maglaban kayo ng mag-isa sa akin, ang Panginoon ng mga dragon ng langit. Haha, natatakot akong ang pinakamahusay na hindi kapani-paniwalang tauhan ng Protoss ay walang halaga lamang. Paano siya magkakaroon ng ganitong lakas ng loob? Sa gabi, ang malalakas na hangin ay umugang mula sa langit at lupa, at pagkatapos ay sa tabi ni na Xia Ben at Lin Qi, si Dragon King Leng Shuya, Yasha King Abi Tianwang, Garuda King Shang Moxie, at Kinara King Awat Chang, Mojaluo King Tantay Passing Water, Dragon Warrior G-Pot Ian, Dragon Soul Warrior King Emperor Chu, ang 5 hari ng langit, at ang 2 mahusay na general ay lumitaw ng isa-isa, na nagtatalo sa maraming batang mandirigma ng Protoss. Nang marinig iyon, ang mga batang mandirigma ng lahi ng Protoss ay may malamig na mga mata. Ang unang emperador ay ang bagay na iginagalang ng lahat ng henyo ng Protoss. Paano nila titiisin na ang unang emperador ay malupitin ng ganito? Pinunasan ni Yehan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig.
Tumingin siya sa Tianlong at sa mga hari at heneral na nakatayo sa harap niya, at maaari lamang siyang ngumiti ng malungkot. Talagang hindi niya nais na isama ang mga sumusunod sa kanya sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Ang mga tao sa Tianlong ay mabait at matapat. Kailangan kong aminin na ang taong ito ay talagang nakakuha ng isang grupo ng tapat na mamamatay tao, at sila rin ay isang grupo ng may talentong mamamatay tao. Ang mga taong lumabas para protektahan si Yehan mula sa hangin at ulan ay hindi na kailangang pagdudahan ang kanilang layunin at katapatan. Sinabi ni Kang Jinglo, sayang, kahit na handa silang isakripisyo ang kanilang buhay para kay Yehan, walang silang pagkakataong manalo laban sa malalakas na mga Diyos ngayon. Napakaganda. Yehan, mukhang ang grupo ng mga may-ari sa ilalim mo ay lumitaw na. Kung ganun, hahayaan kong sumama sila sa iyo sa impyerno. Ang mga batang mandirigma ng Protoss sa paligid ay naunang napalibutan, ano ngayon kung ang Tianlong at ang mga hari ng langit ay dumating na. Nagdagdag lamang ng ilang bangkay, paano nila mapipigilan ang mga ito? Nang makita iyon, malalim na huminga si Yehan at humakbang pasulong, bakit kailangang harapin mo ang maduming tubig na ito kasama ko? Kabanata 3177. Uy, boss, napakamasama mo. Hindi mo tayo tinawag para sa napakagandang bagay na ito. Mag-ingat ka na baka hiwalayan kita. Ngumiti si Leng Shuya, ngunit ang walang pakialam na mukha ng kabilang panig ay may bahid din ng seryosong pag-iisip, ang lakas ng Protoss dito ay talagang hindi mahina. Sinabi ni Abi Heavenly King, Panginoon ng Sekta, Panginoon ng Tianlong, kung wala ka, magiging Tianlong pa rin ba tayo? Tandaan mo ang sinabi mo noong una, hahawak ka ng Tianlong patungo sa tuktok kasama ko, bagamat malayo pa tayo sa hakbang na ito, ngunit nasa kalagitnaan na tayo, ang Tianlong ay maaaring mabuhay ng walang sinuman, ngunit hindi maaaring mabuhay ng walang ikaw. Hindi ito tungkol sa iyo lamang. Kung ikaw, ang Panginoon ng Tianlong, ay mawawala, magkakaroon pa ba ng kahulugan ang Tianlong? Sina Watch ang at Yehan ay nagpapahalaga sa isa't isa, at sinabi, sa totoo lang, nasasaktan din ako ng 50 milyong singsing ng buhay. Ngunit ang lungsod ng tadhana ay hindi makakapagbigay sa akin ng pamilihang bagay para ibigay ka. Nang marinig iyon, ang puso ni Yehan ay puno ng pagmamalaki, at malakas na tumawa, ako, Yehan, ay maaaring magkaroon ng isang grupo ng mga kapatid tulad ninyo, at hindi ako nasasayang na dumaan sa mundong ito. Kung ganun, ngayon, ako, ang mga heneral ng Tianlong ay makikipaglaban sa mga bayani ng mga Diyos. Kung gusto nila ang ating buhay, tingnan natin kung kayang bayaran ng kanilang Protoss ang halaga. Sa isang iglap, ang nakakatakot na labanan at puot ay malakas na inilalabas mula sa mga heneral ng Tianlong. Sa aspeto ng pag-aaral at lakas, hindi sila mahina. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pamumuno ni Yehan, ang Panginoon ng Tianlong, ang kanilang sigla ay medyo mas malakas kaysa sa karaniwan. Kabilang dito, ang pinakamalakas ay natural na ang banal na hari na si Leng Shuya, Xia Ben at Lin Chi. Nang makaramdam ng nakakatakot na puot na kumakalat, ang mga tingin ng batang mandirigma ng mga Diyos ay napakalamig. Alam na alam ni unang emperador na kung hindi niya papatayin si Yehan at ang grupo ng mga tagasunod sa paligid niya ngayon, ito ay magiging malaking sakuna. Sa makatuwid, ang lahat ng nakatayo sa tabi ni Yehan ngayon ay dapat na mamatay. Ha. Ikatlong kapatid, kung kayo ay mga bayani ng lahi ng Diyos ng Digma, kung gayon isama natin ang ating sarili. Muran, kapag ang nakakatakot na sigla ng labanan at puot ay nagtalo at nagsama-sama sa mundong ito, may patuloy na tunog ng pagputok mula sa likod ni Yehan at iba pa, at ang mga mata ng mundo ay sumusunod ng malapit. Mahigit sa 12 ang tao mula sa kawalan ng piraso ay dumating ng magkasama. Ang mga henyo ng mga tao na si Li Zhengdao, Zhon Wushuang, anak na babae ng pagbabalik, Yi Polo, Ling Huqing Yi, Xiao Li, Xiao Zhongmo, Yi Polo, Qin Wanwan, Nan Wenqing, Mu Hailan, Lin Yujiang, Regret Mountain, Reina Qin, Yun Muqing at iba pang kilalang henyo ni Yehan ay dumating ng isa-isa. Kahit na si Li Hentian at Lulan Yizi ay lumitaw, ngunit hindi nakita si Shenggi Yizi. Nang makita iyon, kahit na ang mukha ni unang emperador ay nagulat. Para lamang kay Yehan, mayroong napakaraming tao na hindi takot mamatay na lumitaw para sa kanya. Anong uri ng kabutihan at kakayahan ang mayroon ang kabilang panig? Nang makita sina Li Zhengdao at iba pa na dumating ng isa-isa, kahit na sina Kang Tianzan at Baxia, na nasa dilim, ay nakaramdam ng kaunting pagkagulat. Sa mapanganib na pagkakataong ito, ang mga tao na ito ay pinalagpas pa rin na lumitaw at tumayo para harapin ang lahat kasama si Yehan. Ang uri ng pag-ibig na ito ay talagang mahirap na sukatin sa pamamagitan ng mga benepisyo. Ano ang kinakaharap ngayon ni Yehan at iba pa? Iyon ay mahigit sa 200 batang mandirigma mula sa Protoss.
Sa hanay na ito, kahit na alin sa ibang tatlong malaking lahi ay magkakaroon ng presyon. Kahit na sila ay lumitaw, kailangan pa rin nilang harapin ang pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa pagdating ni Li Zhengdao at iba pa, nakatayo sa kawalan sa tabi ni Na Yehan at iba pa, bagamat ang mga general ng Tianlong ay nagulat sa kanilang puso, hindi nila may iwasang magbantay kay Li Zhengdao at iba pa. Ang kabilang panig at iba pa ay humakbang pasulong sa sandaling ito, at ang kanilang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa ginto. Gayunpaman, walang tiyak na katiyakan na ang ilan sa kanila ay nais na mangisda sa magulong tubig. Kung ang ilan sa kanila ay nahihikayat pa ring patayin si Yehan at kunin ang 50 milyong singsing ng buhay, kapag nagsimula ang malaking labanan, magpapadala sila kay Yehan ng isang nakamamatay na hampas. Sa makatuwid, ang mga general ng Tianlong at Li Zhengdao ay nahahati sa dalawang kampo. Siyempre, ang mga alalahanin ng mga general ng Tianlong ay hindi walang kabuluhan. Sa huli, ang gantimpala na 50 milyong singsing ng buhay ay napakalakas na nakakaakit. Walang sino man ang makakapidyo sa malakas na pagnanasa na ito. Ang mga mata ni Yehan ay medyo komplikado. Sa isang banda, natural na umaasa siyang nasa panganib sina Li Zhengdao at iba pa. Sa kabilang banda, natatakot din siya sa uri ng sitwasyong hindi niya nais na makita. Bakit, hindi mo man lang pinagkakatiwalaan ang aking malaking kapatid? Binigyan ni Li Zhengdao ng masamang tingin si Yehan. Harapin ang ganitong mapanganib na sitwasyon, si Yehan ay nanatiling tahimik at ganap na inalis sila. Bagamat naiintindihan ito ni Li Zhengdao, ngunit sa kanyang puso, hindi niya maiiwasang sisihin si Yehan. Minahal niya ang dalawang kapatid sa buong buhay. Paano siya, si Li Zhengdao, ay mahihikayat ng mga benepisyo at kukuha ng espada laban sa kanyang mga kapatid? Kahit na ito ay 50 milyong singsing ng buhay, hindi ito kasing halaga ng buhok ni Yehan sa puso ni Li Zhengdao. Kapatid, ngumiti si Yehan ng malungkot at walang masasabi. Hawak ni Zhon Wushuang ang kanyang taybak at sinabi, "Ikatlong kapatid, kung ako at si Li Zhengdao ay nasa panganib, manunood ka ba lang? Kung ikaw ay nagbababa ng 50 milyong singsing ng buhay sa ulo ni Zhon Wushuang, darating ka ba at kukunin ito?" Natahimik si Yehan sa kanyang puso. Yehan? Ang salitang, pag-ibig, ay hindi isang bagay na maaaring sukatin sa pamamagitan ng mga benepisyo ng pera. Kung sapat na ang mga benepisyo ng pera para sukatin, kung gayon hindi mo kailangang ang uri ng pagkakaibigan na iyon. Ang taong makakatayo para sa iyo ngayon ay umaasa sa pagkakaibigan sa nakaraan. Kung ngayon tayo ay tama, paano mo malalampasan ang iyong mga demonyo sa loob? Tahimik na sinabi ni Ipolo, na may malaking busog na may sungay sa kanyang likod. Hehe, iyon ay isang magandang punto. Mukhang ako ay nagpapanggap na mangmang, at hindi ito kasing lubos ng kung ano ang iniisip ninyo. Kung ganun, isasama ko ang aking sarili sa True Martial Arts Academy para sa labanan ngayon. Sa oras na ito, ang malakas na sigla ay parang isang umaapaw na alon, at ang mga sigla ng mga mag-aaral ng Xinwo Academy na natutulog sa mundong ito ay inilalabas ng isa-isa. Sa pamumuno ni na Shu Chaoj at ang tatlo na lumitaw muna, ang mga henyo sa Xinwu listahan at Shengguo listahan lumitaw sila ng isa-isa. Sa totoo lang, ang mga tao mula sa Xinwo Academy ay dumating dito muna. Maaaring sila ay nahuhumaling sa 50 milyong singsing ng buhay sa ulo ni Yehan at hindi pa lumitaw muna. Si Han ay walang pag-aalangan na tumayo ng isa-isa, harapin ang mga bayani ng lahi ng Diyos, lumitaw din sila para kay Yehan. Sa paglitaw ng Xinwo Academy, ang kanilang lakas ay hindi dapat baliwalain. Bagamat ang Xinwo Bang ay nakakuha ng ilang pagkawala matapos pumasok sa lungsod ng tadhana, mayroon pa ring mahigit sa 80 tao, at ang henyo ng Shengguo Bang ay hindi pa nawawala ang sinumang tao hanggang ngayon. Nang makita iyon, ang mga mukha ng batang mandirigma ng lahi ng Diyos ay medyo gumalaw. Dami-dami ang mga taong tumatayo para kay Yehan, at ang lakas ng lahi ng Diyos dito ay hindi nagtatangkang baliwalain ang lakas ng pagsasamaang ito. Sa sandaling ito, ang unang general ng Diyos, Taiyin Division, at Yin Chanji na nakikipaglaban sa kopya ay kailangang huminto sa labanan. Sa sandaling ito, mayroong mahigit sa 130 may-ari sa panig ni Yehan, at kabilang dito ang nangunguna maraming batang mandirigma sa hukbo, at si Yehan, na napakalakas, maaari pa bang patayin ng Protoss si Yehan? Salamat! Inayos ni Yehan ang kanyang mga kamay kay Shu Chaoj, na lumitaw sa oras na ito na nangunguna sa lakas ng Xinwo Academy, na ganap na may papel na mapagpas siya. Kabanata 3178. Nahihiya ako. Hindi na gustong magsalita pa si Shu Chaoj. Bago iyon, talagang nahikayat siya ng 50 milyong singsing ng buhay sa ulo ni Yehan, ngunit sa paglitaw ng mga general ng Tianlong, sina Li Zhengdao at iba pa, sa wakas ay naantig siya.
Ang ganitong biglaang paggising, kahit na makuha niya ang 50 milyong singsing ng buhay, ano ang mangyayari? Paano mo malalampasan ang antas ng iyong sariling mga demonyo? Agad, ang mga may-ari sa panig ni Yehan ay tumingin ng malamig sa batang mandirigma ng Protoss, at ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay unti-unting lumiliit. Unang emperador, mukhang ang iyong Protoss ay gustong patayin ako, si Yehan, natatakot akong hindi mo magagawa ito ngayon. Malamig na ngumiti si Yehan, at hinarap ang malamig na unang emperador, parang isang hindi kapani-paniwalang emperador. Ang unang emperador, kahit na sa kanyang panaginip, hindi niya maiisip na si Yehan, na naging target ng lahat, at kahit na ang kanyang sariling mga tao ay lalabanan siya, ay magkakaroon ng napakaraming tao na handang tumayo para sa kanya. Kahit na ganon, ang kinalabasan ay bukas din sa 4 at 6. Yehan, may pag-asa pa na patayin ka ngayon. Malamig ang tingin ni unang emperador, tumitingin sa may-ari ni Yehan, at malamig na sinabi, dahil lahat kayo ay handang kung mamamatay siya, hahayaan kong ipadala kayo ng mga bayani ng lahi ng Diyos, siyang Erlang, magtulungan. Kung nais niyang patayin si Yehan sa isang mabilis na labanan, hindi sigurado ang unang emperador, kaya kailangan niyang magkasama sa pinakamalakas ng Protoss, ang unang general ng Diyos, para maging pinakamabuting tauhan. Sa isang iglap, habang ang unang emperador at ang unang general ng Diyos ay lumabas ng sabay-sabay sa kawalan, ang batang mandirigma ng lahi ng Diyos ay namamahala sa nakakatakot na banal na liwanag, parang isang seremonya ng paglilinis, para linisin ang lahat ng mga haka-haka na mahulog. Patayin! Lumabas si Yehan at hinarap ang unang emperador at ang unang general ng Diyos kasama ang kanyang kopya. Ang mga general ng Tianlong, sina Li Zhengdao at iba pa, at ang Xinwo Academy ay tinanggap din ng malalakas na mga Diyos. Ang kopya ay nakikipaglaban sa unang general ng Diyos, si Yehan ay nakikipaglaban sa unang emperador. Buzz! Sa isang iglap, ang unang emperador ay hawak ang pinakamataas na sandata ng Diyos at hiniwa ang kawalan gamit ang isang espada. Yehan, ang aking Void Sword Code ay hindi pa nagamit sa harap ng mga tao. Ikaw ang unang taong makakakita ng code ng espadang ito, Xinghe. Ang paglubog ng araw ay walang hangganan. Ang nakakatakot na kawalan ay parang naging isang daigdig ng kalawakan sa isang iglap, at ang bawat bituin ay puno ng nakakatakot na lakas ng kawalan, na bumubuo ng isang walang hangganan na kulungan ng kalawakan. Katotohanan ng kaluluwa ng tubig, patayin mo sila. Malamig ang mga mata ni Yehan, at ang katotohanan ng kaluluwa ng tubig ay naging isang malawak at matalim na espada, na inilipat sa daigdig ng kalawakan na ito, na pumuputok ng isang nakakatakot na puwang sa isang iglap. Wala nang hangganan na larangan ng espada, hatiin. Isang malamig na boses ang umalangaw sa tainga ni Yehan, at pagkatapos, nakaramdam si Yehan na ang kawalan na kanyang kinatatayuan ay naghahati ng mag-isa, at ang katawan ni Yehan ay hihiwalay sa maraming piraso, kahit na ang kanyang kaluluwa ay malalagot ng bigla. Nang makita iyon, naging malamig ang mga mata ni Yehan. Ang Void Sword Code ni unang emperador na pinagsama sa batas ng kawalan ay talagang medyo mahirap harapin. Kidlat. Malakas na sumigaw si Yehan, at ang umaapaw na kidlat ay bumababa mula sa langit, na bumabomba sa kawalan ng patuloy, na ginagawang magulo ang maayos na batas ng kawalan sa mundong ito, na naging sanhi ng unang emperador na mawala ang kontrol sa kawalan sa ilang sandali, sinamantala ni Yehan ang pag-atres. Ang batas ng kawalan, ito ay isang napakalakas na lakas ng batas, kapag ikaw ay nahulog sa daigdig ng kawalan ng kalaban, ikaw ay utos na kontrolin. Gayunpaman, sa sandaling iatras ni Yehan ang kanyang katawan at umatras, isang malakas na tanda ng kamao ang nabuo sa pagitan ng langit at lupa. Bigla, isang malakas na hampas ang dumating mula sa kawalan sa likod ni Yehan, at dumating sa kanyang likod sa isang iglap. Ang kamaong ito ay napakalakas na itinapon si Yehan ng libu-libong metro, at ang bibig ng dugo ay hindi mapigilan, nakakalat sa kawalan. Pamagat. Sa malayo, ang magagandang mata ni Kang Tianzan ay tumutok sa mapang api na batang lalaking lumitaw sa mundong ito. Ang oras ng pagsalakay ng taong ito ay talagang tumpak. Kung iba ang tao, ang kanyang kamao ay patay na siya noon pa. Yao Zhou. Tumingin ng matalim si unang emperador kay Baxia, siya ay nagtatrabaho ng husto para linisin ang daan sa harap, at ang taong ito ay talagang gustong samantalahin ito sa likod. Unang emperador, kung gustong mong patayin siya, natatakot akong hindi mo magagawa ito ng mag-isa. Paano kung magtulungan tayo? Inikot ni Prinsipe Baxia ang kanyang kamay, at ang mga may-ari ng halimaw na dinala niya ay lumitaw sa kawalan na ito ng isa-isa. Nang makita iyon, kumitil ang mga mata ni unang emperador, ngumiti ng malamig, at sinabi, hanggang sa makakapatay ako sa kanya, hindi ako nag-aalala kung sino ang aking magtutulungan. Kung ganon, kukunin natin ang kanyang buhay ngayon. Malakad na lumabas si Prinsipe Baxia.
Matapos manood ng magandang palabas sa napakatagal, oras na para siyang umatake. Alam na alam ni Prinsipe Baxia na kung hindi siya aatake, hayaan si Ye matapos patayin ni Han ang unang emperador, ang natitira sa kanya ay hindi makakapagharap kay Ye Han sa anumang paraan. Tanging sa pamamagitan ng pagtutulungan sa unang emperador ay magkakaroon siya ng anumang pagkakataong patayin si Ye Han. Ang katakutin ni Ye Han ay ganap na ipinakita sa labanan kasama ang 5 batang mandirigma ng lahi ng Protoss kanina lamang, kaya hindi naglakas loob si Baxia na ipakita ang kanyang talino ng mag-isa. Sa ibabaw ng kawalan, ang tingin ni Ye Han ay napakalamig. Hindi inaasahan na atakehin siya ni Prinsipe Baxia. Talagang nakita na niya muli ang mga paraan ng mga hindi kapani-paniwalang tauhang ito. Kabanata 3179. Baxie, bilang unang prinsipe ng Golden Crow ng lahi ng Halimaw, talagang ikinahihiya ka para atakehin ang iba. Ngayon, hayaan mong labanan kita. Bigla, sa harap ni Prinsipe Baxia, isang matangkad at tuwid na batang lalaki na may kahoy na espada sa kanyang likod ang lumitaw ng bigla. Ang kanyang mahabang buhok ay walang pakialam na nakasabit sa kanyang likod, na mukhang ligaw at walang pigil, ang paraan na pupuntahan. Nang makita iyon, naging malamig ang mga mata ni Prinsipe Baxia. Sino ka? Ano ang kinalaman mo kung papatayin ko siya? Ito ay lamang na hindi ko maunawaan ang pag-uugali ng ganitong uri ng masamang tao. Tandaan mo, ako si Chen Yi ng Tiandao Mountain. Pagkatapos ng boses ay bumaba, ang kahoy na espada sa likod ng kabilang panig ay automatikong lumabas, at habang ang kabilang panig ay tumuturo, ang kahoy na espada ay nasa kawalan lumilipad palabas, na may napakabilis na sining ng espada, kahit na iniiwasan ni Prinsipe Baxia ito, puputulin pa rin niya ang isang hibla ng buhok sa tabi ng kanyang tainga. Tiandao Mountain, Yuji Onshu. Nagulat ang puso ni Prinsipe Baxia, at agad na umalis. Ang sining ng emperador ng espada ng Tiandao Mountain ay isang pandaigdigang sikat na kasanayan sa pagpatay. Batang may-ari, huli na ang nagpapatakbo ng baka. Sa oras na ito, sa ibabaw ng langit, isang matandang baka ang tumakbo patungo sa kawalan. Isang batang lalaking medyo mahiyain ang mukha ang nakasakay sa matandang baka. Sa kanilang tabi, may isang kaakit-akit at gwapong lalaki na nakasuot ng puti. Ang babae na nagpapatakbo ng hangin ay darating. Pagpapatakbo ng baka. Itinaas ni Ye Han ang kanyang ulo at tumingin sa mahiyain na batang lalaking nakasakay sa matandang baka. Hindi niya inaasahan na ang kabilang panig ay lalabas sa oras na ito, kahit na si Xi Yiran. Ngunit hindi pa nakikita ni Ye Han ito. Tiandao Mountain Dao Gate. Malamig ang mukha ni unang emperador, bakit ang mga tao mula sa Tiandao Mountain ay nakikisama kay Ye Han? Maaari bang? Batang may-ari. Sa malayo parang may naisip si Kang Tianzan, na nagdulot ng pagkagulat sa kanyang magandang mukha. Siyam na pagsamba sa langit at lupa, siyam na singsing ng kampana ng Daoist, sa totoo lang ang disipulo na tinanggap ng Daoist ancestor ng Tiandao Mountain ay talagang ikaw. Naisip din ni unang emperador. Sa huli, ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nagugulat dahil dito, at lahat ay hulaan kung sino ang maswerteng makakakuha ng pabor ng Daoist ancestor. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na ang pangunahing tauhan na nagpasimula ng siyam na tunog ng kampana ng Dao ng Tiandao Mountain ay malinaw na. Ye Han, isang disipulo ng Daoist ancestor. Ang mukha ni unang emperador ay napakasama. Walang sino man ang nakaisip na si Ye Han ay ang disipulo ng Daoist ancestor. Mayroon itong isang napakalakas na tagapagtaguyod. Ang Prinsipe Baxia na kasalukuyang nakikipaglaban kay Chen Yi sa Tiandao Mountain ay narinig ito, siya ang kanyang puso ay nagulat din, ang balitang ito ay napakalakas na nakakagulat para sa kanya, hindi nakakagulat na ang may-ari ng Tiandao Mountain ay aatake sa kanya. Si Chen Yi ng Tiandao Mountain ay ang matandang kapatid na nabuhay ng halos 2 taon sa bibig ng nagpapatakbo ng baka, at siya ay isang tauhan ng parehong panahon kasama ang unang general ng Diyos at iba pa, ngunit ang Tiandao Mountain ay palaging mahinahon. Bagamat hindi kilala ang pangalan ni Chen Yi, siya gayunpaman, ang kanyang lakas ay medyo mas nakakatakot kaysa sa unang general ng Diyos. Ang kanyang kasanayan sa pagkontrol ng espada ay kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang hugis ay parang tumatakbo na kulog. Sa sandaling ito, ang galit ni Prinsipe Baxia ay sumabog. Orihinal na pinili ni Prinsipe Baxia na lumitaw sa oras na ito dahil nais niyang magtulungan sa unang emperador para patayin si Ye Han, ngunit lumitaw si Chen Yi at ganap na hinaranggan siya. Huwag nang sabihin na patayin si Ye Han, paano aalisin ang nakakatakot na kasanayan sa pagkontrol ng espada ni Chen Yi ay isang problema ngayon. Mahal na Panginoon, si Ye Han ay talagang isang disipulo na tinanggap ng Dao Patriarch ng Tiandao Mountain. Ang taong ito ay talagang malalim na nagtago.
Nagulat ang 10 emperador ng lahi ng Kang, at sinabi ni Kang Tianzan, dapat na akong naisip ito noon pa man. Sa Jiancheng, mayroong isang malaking kaganapan kung saan ang kampana ng Dao ng Tiandao Mountain ay tumunog ng 9 beses, sino pa ang nasa lihim na larangan ng Tiandao ang may kakayahang gawin na tanggapin siya ng Dao Patriarch bilang kanyang disipulo noong panahong iyon. Mahal na Panginoon, tayo ba ay aatake? Ito ang pangalawang pagkakataon na tinanong ng 10 emperador ng lahi ng Kang ang tanong na ito. Gayunpaman, hindi pa rin sumagot si Kang Tianzan, at walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang isip. Kung ito ay para patayin si Yehan, ngayon ay talagang isang magandang pagkakataon, hanggang sa magtulungan siya sa unang emperador. Gayunpaman, si Wang Chui, ang higanti ng lahi ng demonyo na hindi pa lumitaw, ay isang salik ng takot sa puso ni Kang Tianzo. Walang sino man ang nakakaalam kung anong mga plano ang gagawin ng higanteng ito ng lahi ng demonyo na mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit talagang napakasama sa lihim. Tamang oras ang pagdating ng nagpapatakbo ng baka. Sigurado ka bang kayong dalawa ay makakapidyaw sa kanya? Tumingin si Yehan sa nagpapatakbo ng baka at si Exiran. Sa lakas ng nagpapatakbo ng baka at si Exiran, hindi dapat itong maging problema na harangan ang unang emperador. Sundin ang utos ng aking batang may-ari. Ngumiti ng mahiyain ang nagpapatakbo ng baka, at sumakay sa matandang baka patungo sa unang emperador. Si Exiran ay nakasuot ng puting damit at may hawak na espada sa kanyang kamay. Tiningnan din niya ng patay si unang emperador. Gayunpaman, si Yehan ay ang batang may-ari ng mga ninuno ng Tiandao Mountain Daomen, paano makakapaglakad-lakad ang mga disipulo at apo na ito. Haha, okay? Unang emperador? Gustong mong patayin ako, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung anong halaga ang kailangan mong bayaran para gumawa ng maling desisyon. Puot, pagtalikod, ang kasalukuyang sitwasyon ay nakaturo sa kanya. Nang makita iyon, ang mga kalamnan sa magandang mukha ni unang emperador ay nanginginig, at isang masamang hula ang lumitaw na sa kanyang puso. Yehan, nais mo bang may iba pang tao na gumawa nito para sa atin? Tumingin si unang emperador kay Hiexiren na nakasakay sa baka na may malamig na ekspresyon. Unang emperador, binigyan kita ng patas na pagkakataong lumaban, ngunit sa kasamaang palad, kailangan mong sirain ang mga alituntunin. Dahil hindi ka sumusunod sa moral, huwag mong sisihin ako, si Yehan, na maging malupit at walang awa. Kabanata 3180. Malamig na ngumiti si Yehan, at walang hangganan na katangahan ang sumiklab sa kanyang mukha. Agad, sa ilalim ng mga mata ni unang emperador, si Yehan ay tumakbo na sa magulong larangan ng labanan. Ang mataas na antas ng intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay naging libu-libong sinag ng espada, na malakas na bumabomba at patayin ang mga batang mandirigma ng mga Diyos at halimaw. Siyempre, ang aksyon ni Yehan ay hindi para patayin ang mga malalakas na batang tao ng dalawang lahi. Alam na alam ni Yehan na kapag talagang pinatay niya ang mga taong ito, papasok siya sa ika-4 na lugar sa maikling panahon. Ngayon si Yehan hindi pa makakapapasok sa ika-4 na lugar si Han, kaya maaaring alisin ni Yehan ang kanyang dantian, putulin ang kanyang mga braso, o alisin ang tuhod ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, kasunod ng atake ni Yehan, mahigit sa 12 ang tao mula sa lahi ng Diyos at lahi ng halimaw ang napahina. Hindi pinatay ni Yehan sila, tanging ang mga napahina lamang. Isa-isa, ang mga batang mandirigma ng lahi ng Diyos at lahi ng halimaw ay napahina sa kanyang mga kamay. Sa ganitong paraan, ang mga singsing ng buhay ng mga taong ito ay nasa kanilang sariling katawan pa rin. Nang makita iyon, malapit nang umiyak si unang emperador, Yehan, napakasama mo. Gayunpaman, sa sandaling tumakbo si unang emperador patungo kay Yehan, ang nagpapatakbo ng baka na si Hiexiran, na matagal nang nakatayo sa harap niya, ay agad na hamarang sa kanya, at nagsimula ang isang nakakatakot na paligsahan sa pagitan ng tatlo. Galit na galit din si Prinsipe Baxia. Kung walang mga nangungunang mandirigma tulad nila, sino ang makakapidyo kay Yehan mula sa lahi ng Diyos at lahi ng halimaw? Hindi talaga. Ngayon na harapin ang galaw ni Yehan na, alisin ngunit huwag patayin, ang mga Diyos at demonyo ay walang pagpipilian kundi ang maalis. Gayunpaman, si Prinsipe Baxia ay maaari lamang manatili sa ilalim ng atake ng sining ng emperador ng espada ni Chen Yina, paano makakapidyo kay Yehan? Ang taong ito, sirain ngunit huwag patayin, napakasamang paraan. Ang magagandang mata ni Kang Tianzo ay kumikinang, at makikita na kung walang mga nangungunang mandirigma tulad ni unang emperador, Baxia at iba pa na makakapidyo sa kanya, ang mga Diyos at halimaw ay harapin si Yehan tulad ng mga tupan na naghihintay na patayin, ang pag-alis sa mga taong ito ay walang alinlangan na mas kahirap para sa mga Diyos at demonyo kaysa sa pagpatay sa kanila.
Natatakot akong papatayin sila ng kanilang kapwa-lahi at kukunin ang kanilang mga singsing ng buhay. Dahil sila ay naging walang silbi ng mga pailay na, kung ito ay si unang emperador o basiya, hindi nila dadalhin ang mga pasanin na ito at palayain sila ng personal. Ang pagkuha ng singsing ng buhay ay ang pinakamabuting paraan. Harapin ang mga malupit na paraan ni Yehan, kahit na sina Li Zhengdao, Xu Chaoj at iba pa ay nagulat, ngunit ang pagsali ni Yehan ay walang alinlangan na nagpapahinga ng malaki sa kanilang presyon. Ang mga mandirigma ay nagkakasama ng halos 400 tao. Sa ilang sandali, habang si Yehan ay gumagala sa buong larangan ng labanan, sa bawat paglitaw niya, ilang tao ang nawawalan ng lakas, na nagpahiya sa mga batang mandirigma ng mga Diyos at halimaw. Harapin si Yehan na parang multo, kahit na magtulungan sila hindi ko mapipigilan. Sa pagitan ng langit at lupa, ang tunog ng malaking labanan ay parang kulog. Sa pagsali ni Yehan, inalis niya ngunit hindi pinatay. Mayroon ng mahigit sa 50 batang mandirigma ng mga Diyos at halimaw na inalis niya, at ang bilang na ito ay patuloy na tumataas. Habang tumataas ang bilang, ang mga batang mandirigma ng buong lahi ng Protoss ay napakasindek. Si Yehan ay parang Diyos ng kamatayan sa kanilang mga mata sa sandaling ito. Ang pag-alis sa kanila ay mas kahirap kaysa sa pagpatay sa kanila. Galit na galit sina unang emperador at prinsipe Baxia. Ang mga taong ito na inalis ni Yehan ay nawala na ang kanilang epekto sa mga Diyos at demonyo, ngunit makikita lamang nila nang walang magawa na ang mga batang mandirigma ng mga Diyos at halimaw ay inalis ni Yehan ng isa-isa. Kung magpapatuloy ang bagay na ito, ang mga batang mandirigma ng dalawang lahi ay tiyak na magkakaroon ng malaking pagkawala sa kamay ni Yehan, na makakaapekto sa mga interes ng lahi ng Diyos at lahi ng halimaw sa lungsod ng tadhana. Sa sandaling ito, si Prinsipe Baxia, na lubos na pinipigilan ni Chen Yi, ay nakaramdam ng walang hangganan na pagsisisi sa kanyang puso. Kung siya ay nakatago pa rin sa dilim at hindi lumahok, kung gayon ang Yaozo ay hindi magkakaroon ng napakalaking pagkawala na ito. Ngunit walang kung gumawa ka ng maling desisyon, kailangan mong bayaran ang halaga, kung ito ay ang mga Diyos o ang mga halimaw, maling hula nila ang kagandahan ng personalidad ni Yehan, kahit na si Yehan ay may 50 milyong singsing ng buhay sa kanyang ulo, mayroon pa ring maraming tao na hindi nahihikayat nito at handang tumayo para sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ang nakakatakot na labanan sa pagitan ng langit at lupa ay patuloy na umiinit, isang malaking liwanag ng mahika ang kumislap sa kawalan na hindi kalayuan, at ang napakalaking lakas ng mahika ay kumalat din mula sa kawalan na iyon. Lumitaw ang mga demonyo, at ang kanilang paglitaw ay hindi nakatago sa anumang paraan. Lumitaw sila ng isa-isa sa kawalan, at ang kanilang hanay ay napakatakot. Hindi lamang ang higanti ng mga demonyo, si Wang Chuyi, ang lumitaw, kundi pati na rin ang mga hari ng demonyo ng langit, lupa, at dilaw. Ang mga nangungunang mandirigma tulad ni Xiao na takot at Mian Kuang mula sa Magic Academy ay lumitaw ng isa-isa. Mozo, sa wakas ay lumitaw ka na. Lumitaw ang Mozo at agad na nakakuha ng pansin ni Kang Tianzo. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya umatake hanggang ngayon ay para bantayan ang Mozo. Kung mahuhulog ka sa loob nito, magkakaroon ka ng malaking pagkawala. Dapat maging maingat si Kang Tianzan. Ang mga demonyo na hindi pa nakakakuha ng anumang pagkawala hanggang ngayon ay walang alinlangan na ang pinakatakot. Wang Chuyi. Ang unang emperador sa labanan, si Prinsipe Baxia, at si Yehan ay nakita rin ang isa't isa, na nagpahirap sa kanilang mga mata, at si Yehan ay may masamang hula sa kanyang puso. Kung siya ay sasali sa labanan at umatake sa kanya, ang balanse ng tagumpay ay mahuhulog sa kabilang panig. Wang Chuyi, ngayon ay ang pinakamabuting oras para patayin si Yehan. Kung ang iyong mga demonyo ay aatake para patayin siya, ito ang pinakamabuting sitwasyon para sa iyong mga demonyo. Maaari lamang niyang asahan na ang lahi ng demonyo ay sasali sa labanan at pipigilan si Yehan. Kung walang may-ari na nagpapigil kay Yehan, gaano kalaki ang pagkawala ng lahi ng halimaw sa huli. Nang marinig iyon, tumingin si Wang Chuyi sa buong larangan ng labanan parang nanunood ng palabas, at ngumiti. Ang pinakamataas na estratehiya ay ang atake sa estratehiya, ang gitnang estratehiya ay ang labanan sa kalaban, ang pinakamababang estratehiya ay ang atake sa mga sundalo, at ang mga sundalo na hindi nakikipaglaban at sumusuko, ang paraan na nilalaro ko sa inyo ay medyo naiiba. Ito ay hindi pareho. Pareho silang hindi kapani-pani walang tauhan, napakabagal ba ninyong dalawa? Ang babae sa Kang Chanberid ay mahinahon pa rin, talagang kapuri-puri. Habang nagsasalita, tumingin si Wang Chuyi sa isang kawalan, na siyang lugar kung saan nagtago si Kang Chanbo. Ang inyong mga higanti ng demonyo ay makakapidyo ng hininga, bakit hindi ako, si Kang Tianzan? Pinamumunuan ni Kang Tianzan ang 10 emperador ng lahi ng Kang na dumating ng dahan-dahan, at pumasok sa paningin ng lahat sa mundong ito.
Tumingin si Kang Tianzan kay Wang Chuyi at sinabi, orihinal na akala ko na lalabas ka kapag ang mga Diyos at halimaw ay nakakuha ng pinakamalaking pagkawala, ngunit hindi ko inakala na ganito kabilis. Ngumiti ng bahagya si Wang Chuyi, kung mawawala ka sa balanse, hindi ito magiging kasiya siya. Ang pagkawala ng mga Diyos at halimaw ay sapat na para sa akin. Kung ang pagkawala ay masyadong malaki, sa huli, ikaw at si Yehan ay magtutulungan. Hindi ba't napakalakas na panganib para sa aking lahi ng demonyo na walang lahi ng Diyos at lahi ng halimaw na magpilit sa akin? Matalino, nararapat na maging higanti ng lahi ng demonyo. Isang matalim na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Kang Tianzo, at ang kabilang panig ay malinaw na nakita ang kasalukuyang sitwasyon. Ang Yaozo at ang Godzo ay nakakuha ng malaking pagkawala at nawala na ang kanilang balanse. Si Yehan at Kang Tianzan ay magtutulungan, na magkakaroon ng malaking banta sa kaligtasan ng Demonzo sa lungsod ng Tadhana. Sa makatuwid, kahit na si Kang Tianzan ay nakakapigil pa rin ng hininga sa dilim, kailangang lumitaw ng maaga si Wang Chuyi. Ang kanyang paglitaw ay isang babala kay Yehan, at kasabay nito ay maaaring makakuha ng pansin si Kang Tianzan. Siyempre, kung nais ni Wang Chuyi na harapin si Yehan, natural na hindi siya makikipaglaban ng harapang tulad ng mga Diyos at halimaw. Umatras.